Samantala, 7 miyembro ng Presidential Security Group ang kumpirmadong sugatan sa naganap na pagsabog ng Improvised Explosive Device o IED kaninang alas 10:45 sa sitio Matalupay, Marawi City. Ang mga naiulat na sugatan ay bahagi ng advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sanang magtungo bukas sa Marawi City. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng PSG spokesperson na si Lieutenant Colonel Michael Aquino. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Audrey. Sir, ano po ba yung update natin sa naganap na ambush o yung pagsabog dyan sa Marawi City? Yeah, tama nga. So, meron nga tayong 7 na wounded, no? At yung iba ay na-airlift na sa Cagayan de Oro City para dalhin sila sa mga hospital para matugunan ang kanilang situation. Okay, ano po yung kondisyon nito, mga sundalong ito or PSG ito? Sila po ba ay nasa critical na kondisyon o nasa maayos na kalagayan na po ngayon? Unfortunately, mayroon tayong isa na critical na hopefully maka-recover siya, no? Pero all the rest may mga yung medyo slight lang yung mga wound nila. Isa lang yung ating critical. Sir, naipaalam na po ba ang sitwasyon o ang kanilang sitwasyon sa kanilang mga pamilya? Hindi pa, unfortunately hindi pa natin ipapaalam kasi siyempre kailangan tawagin natin sila isa-isa, no? At so as of the moment hindi pa natin sabihan yung kanilang pamilya. Okay, babalikan po natin. Okay, natukoy na po kung ano yung naging sanhi ng pagsabog. Ito po ba yung IED? Yes, mayroong 2 IED na sumabog, no, dito sa site ng kanyang parang may high ground siya ng konti, no. Doon nailagay yung IED, tapos habang nung papalapit sila, saka siya pinasabog. So more or less command detonated yung IED na sumabog. Okay, sir, kagaya po nung sinabi ko kanina, tama po ba na sila yung advance party dapat ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay nakatakdang pumunta dyan bukas? Correct, no? So yung pagpunta nila dyan sa Marawi, sa Lanao area, ay in connection dun sa visit ng ating mahal na Pangulo dyan sa Marawi City. So dyan sila para mag-perform yung tropa ng PSG kasi nga syempre yun ang mandato natin na mag-perform ng security operations para sa ating Pangulo. Okay, kung mga PSG po ang mga nasugatan, wala na po ba silang ibang kasama? Halimbawa na lamang yung mga kawani ng media? Unfortunately, no, okay yung mga civilian na kasama nila, so okay naman sila. So mga tropa lang natin yung engage. Sir, may masasabi po ba tayo na may kinalaman dito ang Maute Group na ngayon ay patuloy po ang opensiba ng pamahalaan? Hindi pa tayo makapagbigay ng klarong statement dyan kasi syempre investigan pa natin kung ano yung mga ginamit. No? So hindi pa masyado pa maaga para sabihin kung sino yung interest group na involved sa pangyayari na to. Sir, meron na po ba kayong mga nalaman sa initial na investigasyon, sir? Paki-ulit. Sa inyo pong initial na investigasyon, meron pa po ba kaming dapat malaman ang publiko? Except lang sa manatili lang sila na magtiwala kasi nga syempre may mga talagang pangyayari na ganito, but hindi apektado ang trabaho, ang paggawa ng PSG sa kanyang mandato na pagkandak ng protektahan ng Pangulo ng ating bansa. Sir, yes. Sir, would you suggest na wag na munang ituloy ng Pangulo ang kanyang pagbisita sa Marawi bukas? Alam mo, wala ako sa position para sagutin yan. Pero usually naman kasi pag may mga incident na ganyan, nagkakaroon tayo ng assessment. At saka syempre may mga ground commanders tayo na magsasabi kung ano yung assessment nila dyan sa ground. No? So, i-assess natin kung ano ang dapat na mas maganda sa ating Pangulo. Sir, bilang panghuli po, kayo po ba after nitong pangyayari kaninang umaga, may mga nagdagdag po ba kayo ng mga checkpoints or mga tauhan sa paligid niyan? Ang usually kasi na in charge na dyan is yung mga ground units natin. No? So,
Kasi ang ano lang natin, ang mandato lang natin is yung para sa Pangulo natin. So usually ang in charge sa pag-recruitation ng checkpoint is yung mga troops na nasa ground, no? Yung mga brigades natin, yung mga army troops na nasa ground. Yes, sir. Paano po yung coordination nyo naman sa PNP at sa AFP? Maganda naman actually ang coordination natin kasi every time na may visit naman talaga ang Pangulo natin is talagang ginagawa talaga natin na maganda ang pag-uusap natin sa mga ground troops natin ng AP, PNP at lahat ng mga security forces natin sa area. How about, sir, sa may intelligence group po? Actually talagang naka-built-in naman sa atin, no? Naka-built-in naman sa atin yung para maganda naman ang usap natin diyan sa mga intelligence groups natin. Ganun lang talaga ka-fluid ang pangyayari sa ground natin. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong hapon na ito. Ating pong nakapanayam, si Lieutenant Colonel Michael Aquino. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan ang ISIS sa Maute Group sa Lanao del Sur matapos matanggap ang intelligence report. Sinabi ito ng Pangulo sa inaugurasyon at ceremonial switch-on ng 135 megawatt circulating fluidized bed combustion o CFBC power plant ng Palm Concepcion Power Corporation o PCPC sa Malacanang. Samantala, I just wanted you to know the dimensions of it all. We are not good today because finally, the intelligence community advised me that ISIS was vitally connected with the group in the Philippines called the Maute. There's a raging war now in Lanao. I will just go to Port Magsaysay tomorrow to inaugurate the structure that was given to us by one Chinese philanthropist. They said that guy started here in the Philippines, but when Deng Xiaoping opened China to investments and all, pumunta siya doon. William, he contributed a structure good for 10 million drug addicts. So siya lang ang nakabigay talaga ng kalaki. So I'm flying there. The 10 million, 10,000 rather. 10,000 drug addicts. Kasama na yung medisina. Talakayin naman natin ngayon ang Maute Group na kasalukuyang kabakbakan ng militar sa Lanao. Kasama natin ngayon si Romel Banlawi, founding chairman of the board ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research at isang security analyst. Magandang umaga po, Professor Banlawi. Magandang umaga, Howie. Okay, sinusundan niyo itong Maute Group. Ano ba yung origins nito? And then sinasabi nila may connection yung itong bombang nakita sa Rojas Boulevard kahapon sa Maute Group. Kayo ba'y naniniwala din doon? That's too early to tell kasi yung natagpo ang improvised explosive device na malapit sa US Embassy ay hindi lamang monopoly ng Maute Group ang paggawa niyan. Marami pang ibang grupo ang gumagawa niyan like the Ansar Khalifa Philippines, even the lawless elements ng mga More Islamic Liberation Front, pati Abu Sayyaf Group. Pero ang alam natin yung improvised explosive device na yan ay vintage ng Al-Qaeda. At yan ang klase ng improvised explosive device na itinuro nila Marwan at nila Basit Usman. Kaya maraming grupo ang nakaalam ng paggawa niyan. Kaya mahirap na i-pinpoint agad ang Maute Group na responsable. Okay, so standard weapon to ng iba't ibang grupo? Grupo na nag-ooperate sa iba't ibang dako ng mundo. Meron ding kanyang klaseng improvised explosive device na makikita mo sa Indonesia, sa Malaysia, sa Afghanistan, even Pakistan. Okay, but the Maute Group, kinakalaban ngayon ng militar sa Mindanao, has been known for using IEDs. Itong klaseng IED na may gawa sa mga yung galing sa mortar, mortar shell. Kasi yan ang mga tinuro ng mga Jemaah Islamiyah operatives dito sa Pilipinas nung kasalukuyang malakas pa yung Al-Qaeda at yung mga
master bombers nila dito ay si late Basit Usman. Sila yung target ng Mamasapano encounter. Napatay na nga si Basit Usman at meron silang grand leader pa si Marwan. Pero prior to Marwan, may mga bomb trainers sila na neutralize na. Sila Dulmati na napatay na at si Umar Patek na ngayon ay nakakulong sa Indonesia. So sa dami ng mga bomb trainers na yan, marami silang naturuan at isa sa mga naturuan ay yung mga followers ng Maoti Group. Okay, so sa ngayon, dahil may investigasyon pa, it's too early to conclude anything. Kung sino yung nagtanim niyan, kasi sinasabi niya nga, many groups now have knowledge of making this kind of bomb. Pero yung Maoti Group is one of these groups na may knowledge dito. Kasi may connection na yung tung Davao City bombing dito sa Maoti Group. So, ang Maoti Group, bigyan mo kami ng background dito sa Maoti Group. Well, ang Maoti Group, kanyan pamilya yan, isang pamilya yan. Pamilya Maute. Oo, Maute family yan. Ang kinikilalang founders ng grupo na yan ay yung mga parents nila, the two parents, the father and the mother. Pero yung kilalang operational leaders dyan ay yung dalawang brothers, si Abdullah Maute at si Umar Maute. Sila yung meron talagang operational capabilities. Ito yung mga estudyante to ng isang Indonesian militant na tinatawag na si Sanusi. Si Sanusi nagtago sa Pilipinas yan, particularly sa Central Mindanao, dahil pinaghinalaan siya na massacre ng mga bata sa Indonesia. Sa Indonesia. May mga litrato ka ng mga taong to na nabanggit. Ito si Sanusi. Nung namatay si Sanusi noong 2012, nung namatay si Sanusi noong 2012, yung kanyang hideout ay sinaliksik at isa sa mga nakita doon yung mga litrato ng mga Maoti families. Si Sanusi napatay yan at ang ginagamit niyang pangalan sa Pilipinas ay Pamaloy. So nung namatay na siya, nawalan na ngayon ng leader yung Maoti family, tapos sumikat yung Islamic State of Iraq and Syria. So nag-shift sila ng allegiance from Jemaah Islamiyah to ISIS. Kaya ngayon ang tawag ng Maoti Group sa sarili nila ay the Islamic State of Ranao or the Islamic State of Lanao del Sur. At ang base talaga nila yan ay sa Butig, Lanao del Sur. Okay, so yung origins nito Maute family, isang grupo to, no? Na it's mostly just one family but marami ng followers ito. They came under the influence of this Sanusi personality na taga-Indonesia who was part of Jemaah Islamiyah, which is another terrorist group dito sa Southeast Asia. Namatay ito and medyo nawalan ng leadership itong... but sabi mo nga, yung mga magulang ng Maute family, the mother and father, they were co-founders of this Maute group. So ngayon, after the death of Sanusi, nagkaroon ngayon ng malakas na kumpanya yung ISIS at na-impluensyahan yung pamilya na to ng ideology ng ISIS at gusto nila na maging follower ng ISIS. 2 years after the death of Sanusi, noong 2014, nag-pledge ng allegiance tong pamilya na to sa ISIS. 2014 pa lang? Oo, 2014. At tinawag nila yung grupo nila. So, umusbong pa lang tong ISIS, no? Nung pinroclaim ni Abu Bakr Baghdadi yung Islamic Caliphate niya, marami ng mga grupo sa iba't ibang dako ng mundo ang nag-pledge of allegiance sa kanya, yung tinatawag na Bai'a, at isa sa mga grupo na yan ay yung Maoti Group. Sa Pilipinas, marami na ring grupo ang nag-pledge ng allegiance sa ISIS. Okay, so you're saying yung itong connection na to, 2014 pa, no? Kasi si Pangulong Duterte, sabi niya nung lunes, sabi niya, finally, the intelligence community advised me that ISIS has finally connected with the group in the Philippines called Maute. So, ang parang lumalabas dito na very recent itong connection na to, but what you're saying is this connection is at least 2 years old. Even prior to that, kasi even prior to that, meron ng tinatawag na movement sa Pilipinas, yung Black Flag Movement. At yung Black Flag Movement na to, ina-idolize niya yung symbol ng ISIS, yung Black Flag. So even prior to that, meron ng mga influence ang ISIS sa Pilipinas. At yung Maoti Group, na-influensyahan yan. Kaya nung pinroclaim ni Abu Bakr Baghdadi yung Islamic Caliphate niya,
agad-agad din sila nag-pledge of allegiance or by, kumbaga, ina-acknowledge nila yung existence ng caliphate at gusto ng Maute family na maging bahagi ng caliphate ng ISIS. Okay, just to refresh people's memories, si Baghdadi, he declared this caliphate doon sa bandang Syria and Iraq. Yun ang, ito yung stronghold ng ISIS ever since. Pero may mga sangay ito, no? May maraming sangayan, including the Philippines. So itong Maute group, they did not necessarily fight with ISIS in Syria or Iraq. Oo, walang branch office ito sa Mindanao. Inspired yung mga yan at sa tingin ko yung kanilang inspiration from ISIS originated from their social media interaction. So doon lumakas yung kanilang pananampalataya sa ISIS. Alam natin na talagang mahusay din gumamit itong ISIS ng social media. That's how they recruit and influence, and sinasabi mga inspire. No? So inspire to do what? Pag sinabing they have allegiance to ISIS, what do they want to do in the Philippines? Well, inspired sila na magtayo ng Islamic State kasi naniniwala sila na kailangan ang Islam ay mayroong isang estado. Ang Al-Qaeda nangarap lamang na magtayo ng Islamic State, pero ang ISIS, itinayo niya yung Islamic State. So ano nga ba ang karakteristik ng Islamic State? Meron silang stronghold, nakaka-capture sila ng territory, they can hold the ground. At yun ang gustong i-demonstrate ng Maute Group na dapat maging bahagi sila ng caliphate ng ISIS dahil meron silang intention to hold ground. Yun ang kanilang purpose, kaya siya nag-organize ng armed forces, yung Maute Group, para ma-hold nila yung ground at yung stronghold nila dyan ay yung Butig Lanao del Sur. Pero may mga followers siya sa mga neighboring municipalities ng Lanao del Sur. Ang major training camps nila ay 2 barangay sa Butig Lanao del Sur. At doon nakapag-establish sila ng mga training camps at mga Islamic centers doon. Tapos ang intention nila talaga is to raise the flag of the Islamic State. At yun ang ginawa nga nila sa dating munisipyo ng Butig Lanao del Sur. Okay, gusto ko lang banggitin, nung dekada 90, nakapunta na ako dyan sa Butig Lanao del Sur dahil nandyan yung isa sa pinakamalaking kampo ng MILF noon. Itong Camp Bushra. Correct. So this area was MILF territory. That's correct. So may connection ba itong Maute Group sa MILF? Yung Maute family, mga datihang miyembro yan ng Moro Islamic Liberation So Front. miyembro sila dati Miyembro ng talaga MILF, sila. O no? iba followers pa nga ni Commander Bravo. Pero nung nagkaroon ng debate tungkol sa peace talks, hindi na ipasa yung Bangsamoro Basic Law, na-disgrandle tong Maute family at tumiwalag sa Moro Islamic Liberation Front at nagtayo ng sarili nilang grupo. Kaya hindi tama na sabihin na yung splinter group ng MILF ay yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighter lamang. Ang Maute Group ay isang splinter group din ng Moro Islamic Liberation Front. At meron pang isa pang armed group na splinter group ng Moro Islamic Liberation Front, yung Ansar Khalifa Philippines, na nakabase yan sa Sarangani area. Nang namumuno dyan si Commander Tokboy. At yung Ansar Khalifa Philippines at ang Maute Group, very strong ang kanilang interconnections. They share expertise, they share skills, they share knowledge, they share also the same inspirations from ISIS. Okay, medyo medyo nakakatakot yan dahil may peace talks na nga with the MILF. There was in fact an interim peace agreement with the MILF, and meron palang at least 3 breakaway groups or factions that are still at war with the government. Correct. And, but why call halimbawa itong Maute Group na isang terrorist group, not a rebel group, no? Because they want to set up an Islamic state. What's the difference between from your point of view, no? Sa political scientist point of view, yung difference between a terrorist and rebel group, and in fact yung Abu Sayyaf tinatawag na namin sa media na bandidong grupo. Yung Maute Group, masasabi ko na isa siyang terrorist group dahil yung association niya with the Islamic State, yung ISIS. At the same time, yung mga acts niya ay panay may political motivation. Ang inaatake niya, karamihan, ay yung mga military detachments, yung mga first violent activity niya nga, yung pagsalaki nila sa military detachment sa Lanao del Sur, kung saan pinugutan niya ng ulo yung victim nila, tapos yung pagkikidnap nila ng Christians, pinugutan din nila ng ulo. Itong taon lang na ito at yung lately, yung pagbobomba sa Davao City. Okay, so karamihan ng violent activities niya ay politically motivated. Kaya masasabi natin na terrorist acts yan.
Okay, so they're meant to terrorize or terrify. Okay, one last question. We're running out of time. But how capable is this group to bring this kind of terrorism to Manila? Kasi sa ngayon, nakabase sila. Yung activities nila nakasentro sa Mindanao. Isang bahagi lang ng Mindanao, actually. Pero binomba din nila yung Davao. No? But can they level up and bring it to Luzon? Yeah, very capable sila kasi meron silang existing network with other ISIS-inspired groups sa Pilipinas. Lalo na sa Luzon. For example, sa Luzon meron isang ISIS-inspired group na tinatawag na Dawla Islamiyya Filuson. Sila yung mga Muslim convert na dating associated with the Raha Sulaiman Islamic Movement. Meron din yung nagbomba sa Davao City, network nila yon sa Cotabato City, yung Dawla Islamiyya fi Cotabato. So, very vast yung network nila. At yung network nila, nakasalala ito sa mga grupo na nag-pledge ng allegiance sa ISIS. At batay sa aking pananaliksik, at least 10 groups na sa Pilipinas ang nag-pledge ng allegiance sa ISIS at 4 sa mga grupo na to, ina-acknowledge nila ang central leader nila ay si Hisnilon Hapilon ng Abu Sayyaf Group sa Basilan. Nako, so it's a growing threat and growing challenge to our law It's a growing enforcement challenge. agencies. It's a really growing challenge. Okay, so bumalik kayo and give us an update very soon. Maraming salamat po, Professor Romel Banlawi, founding chair ng Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research. Thank you very much, Javi. Yung teorya na yun. Siya mismo ang driver. Siya ang may dala. Hindi natin alam kung terorista siya na nag-rent ng taxi o taxi driver siya na nilapitan ng terorista na pakideliver ito doon, ilagay mo lang sa trash bin. Baka hindi niya alam kung anong laman nun. Baka sinabihan lang, ilagay lang doon, iwan lang. Pabayaran kita ng malaki. So kung akong taxi driver, papayag ako. Lalo na kung hindi ko alam na IED yun. Look at what happened to Davao. Ang nangyari sa Davao, ang suffering, the pressure being applied by the military was the Abu Sayyaf. Doon sa side ng Abu Sayyaf. Sino ngayon ang naglagay ng bomba? Mauti Group from Lanao. By the time they were relaxing. So, pwede rin na mangyari na itong Mauti Group na suffering heavy casualties, yung kanang sympathizer na Abu Sayyaf o yung kay Tokboy Magid na grupo sa Ansar Khalifa doon sa Sarangani Province, pwede rin ganun o pwede rin matagal ito nakatago dito, tawagan na lang nila yung kanilang sympathizer dito na ilabas mo na yung bomba yan para makakreate ng diversionary move para sa gobyerno. Matagal na naman nating alam yan na meron silang mga hanggat meron yung mga relative dito, meron sympathizer, meron yan dito. How big or how strong of a force are we talking about in terms of Yung Maute Group, estimated ng army yan, around 300 followers, yung Maute. But hindi mo pwedeng disregard yung kanilang mga followers, yung kanilang mga sympathizers. Dahil yung sasabi na 300 are the armed group lang yun. Pero yung kanilang mga sympathizers, mga followers, all over, lalo-lalo na yung mga na-radicalized through the internet, na following them blindly sa kanilang adhikain. Marami yan. They're claiming na they are aligned with ISIS. They want to be recognized. But they are, hindi pa natin ma-confirm dahil merong source na nagsasabi na ini-snap sila hanggang ngayon, hindi pa rin sila tinatanggap officially
as ISIS organization, but meron naman nag-claim na nasa internet na yung isang website sa Russia, Russian-based website na nagsasabi na tinatanggap na sila na ISIS organization. So, if that is the case, ano ang implication po sa ating bansa, sa ating security, sa mga dapat na maging patanggap ng mga Pilipino sa ganung tangay? Alam naman ng mga Pilipinos yan na we are under constant threat by these people. If ever they've been recognized by ISIS, kailangan ba mga tao na papasok na sa With or without the recognition coming from the ISIS, kailangan bantayan pa rin natin itong mga tao na ito dahil they themselves are capable of wreaking havoc. They can terrorize anytime they want. So, kailangan alerto tayo. Kaya nga, binigyan ng priority, iniperita ngayon ng military, dahil na suffering casualties, dahil nga, yung importansya sa kanilang organisasyon. So right now, lumpo sila. Lumpo, hinahabol, undaran, maraming patay sa kanila. So, yan yung status nila ngayon. So far, sa awa ng Diyos, hindi na nasundan, di ba? So sana, wala nang susunod na another IED na ma-recover natin. At saka worse, walang sasabog. We are praying for that. Are you expecting more attempts or at least meron amount of trying na We cannot foretell. We cannot depende yan sa kanila. Kung desidido pa sila maglagay ng ganon or baka may napagod na sila, anything can happen. That ambush is clearly a diversionary tactic. Kasi nga, nandun sila banda sa maging inumpakan ng military. Ito ngayon, yung PSG galing illegal, umakyat ng Marawi, inambos along the highway. So meaning, gusto lang ma-divert yung attention doon sa operating troops doon sa loob, nagpa-highway na naman sila. Which is a basic guerrilla tactic. Marami naman, palagi naman ginagawa yan. Kahit na yung info, ginagawa rin nila yan pag sila yung naipit. Inampos talaga sila ng armed men. More or less 50 armed men daw nag-ambos sa kanila. Hindi naman siguro maka-incur ng ganun kahibi na casualty yung government forces na ilan yung wounded. Umabot na 22? Yung wounded? So hindi man ganun kadami yung wounded kung sabot. Hindi, yung sa along the highway, yung inambos na yung umaga. 9 ata, 9, Hindi man ganun kadami yung casualty kung hindi marami nag-ambos. We understand that your investigators have already seen the CCTV footage from the US Embassy. Can you update us on Si Director we have been furnished a copy of the CCTV footage by the U.S. Embassy, and we're reviewing it at present, sir, because we're considering a 6-7 hour time frame to determine kung yung possibility that the vehicle used or the taxi cab used by the suspect will be located and possibly identified. So, in time, we'll be releasing the results. Medyo mahaba, sir, yung footages. There are three cameras recordings. So, we have to review it. So, in time, we just want to be sure of the details that we'll be revealing to the media. Very good. At initial count, there are about almost 200 white taxi cabs ang dumaan sa harap ng U.S. Embassy from 1 a.m. to 6 a.m. So we'll have to check within the time frame or timeline given to us. About 200, mga 170 ang bilang. Yung pinas forward lang para
yung mabilisan para makita agad. So, marami kasing taxi cab na white taxi cab. So, we'll have to check individually. So, yes, now we have to check frame by frame if needed. So, to determine, sir, particularly on the time that was given by the witnesses, sir. Yes, sir. Sa report na mauti ka agad na nag-ambush, basta they were ambushed by armed group. Yun ang report, initial report na nakarating sa atin. So, armed group. Yun ang sinasabi. Hindi pa nasabi kung mauti. Mauti group. Malaking posibilidad nga na diversionary tactic para hindi sila maipit sa loob. Doon lang yung sa Lanao. I am quoting the information coming from the brigade commander of the army doon sa Marawi mismo. Sinabi niya mga more or less 300. Yan, alaman talaga nila yun doon. Wala tayong estimate dito. Basta ganito lang, advice natin, huwag kayo matakot dyan. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Andito kami. We are ready to have ourselves exploded para lang sa inyo. Oo. Kaya namin yung yakapin yung bomba niyan. Kami mismo magpapasabog para lang masafe yung ating taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Ready kami. Yung, ito. Hindi, iikot natin doon. Makita ninyo? Makaya? Ma-zoom? Ha? Okay. Hindi ko naman sinabing ina-arbor. Ikaw na nagsabi ng ina-arbor. Hindi mo sinabi. May tumawag. Yun ang sinabi niyo. Oo. Sige, Hanggang doon lang, yun lang, may tumawag. Hindi ako nagsinungaling, ha? Mayroon tumawag. Pero as far as kung gusto mo sabihin ko sino yung nagtawag, hindi ko pwede sabihin. Ha? kailangan kayong tawagan regarding Para naman, basta gano'n nga. Doon lang sila. Doon lang sila, huwag i-relieve doon. Basta hanggang doon lang. Hindi ko na ma-recall dahil matagal na yun. Pagbalik na sa galing Abu Dhabi, yung nahuli na nila, pero hindi pa nadala si Kerwin dito. Yun ang report sa akin ng mga trupa natin na pumunta doon, na General Pero, Colonel Pero at Colonel Delbo, saka si Colonel, yung deputy ng sinusap ng CIDD. Ha? Ano na? Yung una, nirelieve ko dahil inisyo ko ng order na relieve dahil yun nga, may report nga galing doon sa kina Colonel Pero na galing doon kay Kerwin na tumanggap siya ng drug money involved. So, gusto ko lahat ng tao na ginagamit natin sa ating war on drugs ay clean slate tayo. Walang lamat dapat. Kaya gusto kong tanggalin
Bali, na-recall yung order. Na-recall yung order. Pina-recall ko yung order as a sila doon. Hindi natuloy yung relief nila. Oo, wala kong regret. Wala kong regret. Mag-regret ako kung alam ko prior to that operation na may operation na gano'n at mamamatay si Mayor. Magre-regret ako. Pero hindi ko man alam yung nangyari sa may kinandak na operation. Kasama na yun doon. Pero yung aking rason talaga doon is their presence there, continued presence there, cannot affect the ongoing investigation. Ang reason lang naman natin bakit na-recall sila from their position to avoid them from influencing the outcome of the ongoing investigation being conducted against them. O hindi naman nakikita ko naman na hindi na kaya ma-influence. Gusto mo talaga pa-resignin, ha? Kawawan mo lang mo. Bakit ako mag-resign? Ha? Hindi. Somehow, you will be enlightened. Promise. You will be enlightened. Please understand, I am only the chief PNP. I am only the chief PNP. Yun lang. I am only the chief PNP. Isang hamak na pulis probinsya lamang. Yun lang. Ha? Hindi naman. No. Hindi siya nag-insist na gano'n. Basta lang, just, sige lang, you will be enlightened later. Ha? Wala. Oo, nawawala ka tayo sa itong program mo. Nablaki na naubos natin na oras, oh. Ano? Oo. Okay? Oo. Yung nagturo pala sa yung nabigyan ng information doon sa itong sa yung picture na yun, yung ang tawag yan, describer o dito yung describe nito, bibigyan namin ng reward token of appreciation. Mag-raise pa kami ng pera. Tingnan namin kung mas marami, mas maganda. Basta bibigyan namin. Magkamag kami. 1 million sa akin, 1 million sa kanya, 1 million sa kanya, 1 million sa kanya. So, 4 million. Yun ang aming pangarap, maka-raise ng 4 million. Basta meron. Oh, nandito pa si Deputy Chairman ng Kwan, Napolco. Ha? Vice Chairman Napolco. 2 million. Ha? Oo. Ngayon? Lang po. Well, lahat naman ng bomb threat o yung mga bomb calls, no, with regards to any threat, tiniresponde yan ng mga EODK9 natin dyan. We are not taking anything for granted. Kanina yung bomb threat na sinasabi dun sa Ortigas, it turned out na parang ano lang siya, personal belongings na nakabag. So it's a good thing yung it's a good indication na yung ating mga kababayan, no, are now very alert. So maganda ito.
Basta may makita yung ating mga kababayan, anything suspicious, they have to report really sa ating kapulisan para ma-respondihan ng ating EOD-K9. Sir, paano yung magiging latag ng seguridad natin bukas? Lalo na yung napaplasang bomba sa Maynila. Then may rally bukas kay Marcos. Paano, sir? Well, lahat naman ng mga realista natin, escortan natin yan. Primarily because of the traffic that they might cause, no? Kahit na holiday bukas, still we will provide them the traffic management team and of course yung security team, and we will have them escorted by uniformed personnel. And doon sa kanilang converging area o kung saan sila mismo magpoprograma, bibigyan natin sila ng mga security forces doon just to ensure their safety. Signal number 5 yata eh. Mag-over lang kami ng itlog. Ano yung itlog? Diba? Pag ulan-ulan. So mas Pasag ng itlog. maraming mabinta na itlog ngayon, bibili yung mga realista para walang ulan. Program, i-cover na yung program. I-cover na ninyo para... Miss Pwede, pag-explain na dito. Or the... Sige. So we're going to start the program. Projector. Sa likod. Paki-clear lang po ng konti, sir. Good afternoon to everyone. Welcome to the launching of Bantay Krimen mobile app here at the Quezon City Police District. Please rise for the invocation to be led by Reverend Father Randall V. Sanchez. Let us put ourselves in the presence of the Lord, Father, the Son, the Holy Spirit. Let us pray. Almighty God, we submit ourselves unto you to cleanse us despite our imperfections and shortcomings. We praise and thank you for gathering us all today in this launching and pilot testing of Bantay Krimen mobile application. And though all participants of this activity, with your grace and blessings, for them to show their commitment and dedication in resolving and controlling crimes in our country, particularly on illegal drugs through this mobile application. May the public support this crime prevention and crime solution tool for it to be effective in maintaining peace and order in our communities. Bless our guest of honor and speaker, our Chief PNP, Police Director General Donald De La Rosa. May he inspire each of us to be the change that we want our organization and our nation to be. This we offer you, O God. Amen. Father, the Son, and the Spirit. Please be seated. And we now hear the welcome remarks of Police Senior Superintendent Joselito T. Escobar Jr., the Deputy District Director for Administration. Sa putihing ama ng Pambansang Pulisya, Police Director General Donald De La Rosa, Sir, equally important Attorney Rogelio Casurao, the Vice Chairman and Executive Officer of the National Police Commission, Police Director Benjamin B. Magalong, the Acting Deputy Chief for PNP for Operations, soon-to-be Police Director Augusto Marquez, the Director for Directorate for Investigation and Detective Management, our hardworking Police Chief Superintendent Oscar D. Albayalde, sir, my District Director, Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar, sir, the District Director of Manila Police District, Police Senior Superintendent Joel Coronel, sir, Senior Superintendent Edgardo Pamitan, the Deputy Director of Information Technology Management Service, Director Juan Jobian Ingeniero, o ICARD, Concurrent City Director, DILG, Quezon City, sir,
Honorable Ricardo B. Corpus, President Association of Barangay Council, Traffic Chief Dexter Cardenas, representing the District Public Order and Safety of the Quezon City,